Morning, sir. Anong sa akin, sir? Meron kang ibang damit? Sige. Na-dislocate? Paano ba nangyari sa'yo? Sa basket. Kailan nangyari? Wednesday. Dali, dali. Namamaga. No? Wednesday. 2 araw pa lang to, idol. Pangkaraniwan pa lang to namamaga. Pero, check natin kung dislocated talaga. Idol, hindi siya dislocate. Ang tawag dito, mild lang. Pero, ganun din pala. Mild lang. Pero hindi siya yung I mean na yung ine-expect natin na yung kagaya ng pupunta dito, nakita yung laglag. Hindi siya. Umabante siya, idol. Umabante. Ayan ang tignan mo. Sige, straight ka lang ha. Lalapitan ko ng camera. Straight ka lang. O yan, pinaka-straight mo na yan. Yan. O. Yan. Pantay na pantay yan. Ano makapansin nyo mga 3M? Ito, ayan, medyo umabante. Ayan, nakita mo yan. Yung bilog na yan. O ito, tignan mo. O, lubog. May lubog pang pag ganon. Yan, normal yan. Pero ito wala. Yan. Yan, medyo parang mas dark siya. Mapapansin nyo parang mas dark siya kung para rito mapusyaw to. Siyempre, may swelling. 2 araw pa lang pero hindi siya talaga yung totaling laglag. Ayan yung ano, yung Humero sa'yo. Okay? Hindi ko Hindi mo maangat. parang ma-refer pa. Opo, dali lang. Hindi siya natuluyan, idol. Ang nangyari, umabante. Tsaka to, wala. Pagkaraniwan ka pang masasaktan. 2 days ka pa lang eh. Mamamaga talaga bawat mga joint na nanibagong posisyon. Mamamaga talaga yun. Para yung kahapon, sinanay na stroke. Hindi makadapa, hindi rin makaiga. Ayaw, hindi kaya eh. Ang ginawa ko, tinulak ko. Di tapos, kung lalabanan na idol, hindi na masakit ko eh. Nakabara. Kabara yung pamamaga. Relax lang. Kaya? Okay ka lang? Okay, kaya. Shoot natin. Yakapin mo siya, Roy. Last na, dapa ka. May nakakapa pa rin ako kung ano, hindi tugma. Yan, lamunan mo lang. Ilaglag mo lang. Sige, laglag mo lang. Yun, thank you. Okay, upo.
Ayun na yun, idol. May naramdam kang parang pumitik. Yeah. Hindi ko madali sa nakaupo ka eh. Tapos ito, may pain pa siya pero hindi na siya kagaya kanina. Tapos, antay ka lang ng mga 1 hanggang 2 linggo kasi, idol, kasagsagan ng pagayan ngayon, 2 araw pa lang. Pero ang mahalaga, hindi ka talaga na-dislocate. Ay, mga po siya. Tapos nung ihangat yung kamay ko bumalik. Parang bumalik. Sino nagganon? Yung Ikaw lang? Oo. Pagka kunyari, na-dislocate ka, iipit mo yung kamay mo sa kilikili mo. Tapos pag ganun mo. Huwag mong iangat, lulusot yun paano. Huwag nyo iangat pag na-dislocate kayo. Lulubog yung head humerus sa pinakailalim, sa kilikili nyo. Lulubog yun. Pinaka-the best yun, pilipitin yung pag ganun. Tukod yung ganun. Pipitik yun. Hindi man ma-shoot, katulad dito, sabi mo, di ba, napapitik mo, okay, anong ginawa, ginanon mo? Hindi man na-shoot ng maayos, pero mas less yung pain. Iba kasi pag dislocate talaga. Laglag ka talaga. Laglag talaga yung kamay mo. Pero ngayon, ayan, okay na yan. Pangkaraniwan pa may pain yan sa loob kasi kakabalik lang ngayon. O, ikaw, check mo. O, di ba, hindi mo maangat yan? O. Okay? Tapos, idol, iwasan mo lang muna yung kung hindi naman kailangan iangat-angat kasi may swelling yan sa loob, maaaring dumulas yan pababa. Tandaan nyo, hindi yan madidislocate ng pataas, palaging pababa. Bakit? O, panoorin nyo itong anatomy ng shoulder. Halika. Ano ba ang posisyon ng shoulder? O, hindi mo madidislocate yung pataas, palaging paharap or pababa. Iyan ang very common. Bihirang-bihirang mangyari yung sa posterior dislocation like this. Kasi may kalso yan, tapos tatama yan dyan, palaging pa ganyan. Ang nangyari kay sir, ganito. Pero konti lang, mas angat pa ng konti. Pero napapitik ko na eh. Okay? Sir, pahinga mo lang, tapos wag mo muna ibuhat na mabigat, pang alalay mo lang siya. Sige, thank you.